Well, hello po, muli magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Narito na naman po ang inyong lingkod, si Brother Danny De Vera ng Churches of Christ sa Marikina. Ang Churches of Christ sa Marikina po ang Twinville at ang Friendship Road. Nanyayahan namin kayo na tuwing linggo, kayo po ay makipagsambahan sa amin doon po. Ang Twinville po ay may dalawang oras po, tinatawag natin dalawang set po ng service, isang 8:30 ng umaga at 1:30 ng hapon. Ang Friendship Road naman po ay meron pong 9:30 ng Bible Study at alas 10 po ang start po ng worship service. Yan po ay sa Marikina. Pareho sa may isa sa Balubad area, isa naman po ay nasa Concepcion area. Kaya po mga kapatid, sa gabing ito po, ang katanungan, may gumugulo ba sa iyo? Sa buhay natin, parang dumarating sa ating buhay na maraming gumugulo. Gumugulo sa isa ating isipan na kung minsan hindi natin malaman bakit nagiging ganito ang ating buhay. Kung minsan hindi tayo, balisa tayo, kung minsan tayo ay nagwo-worry sa mga buhay natin. Bagamat we all know that Jesus our Lord told us, do not worry. Ano po, na malinaw na sinabi sa atin na huwag kayong mag-alala. So sa mga napag-aralan din natin, marami natin ang best na tinalakayan. So ngayong gabing ito po, samahan niyo po ako, tapusin natin ang pag-aaral na ito. Sa katanungan ito, masasagot natin, may gumugulo ba sa iyo? Simulan po natin ang ating pag-aaral sa gabing ito po. So marami sa atin nakaka-experience na para bang hindi ka makatulog na gabi. Balisa ka, minsan nakapik ka, pero bising ang diwa mo. Dahil sa mga bagay na gumugulo sa atin. No? Ano ba ang mga dahilan nito? Ano ang kadahilanan? Bakit kuminsan balisa ka nga? Bakit kuminsan hindi ka makatulog? Nung maaaring worry sa eskwelahan, sa trabaho, sa pamilya, sa finances, sa mga sakit natin. So maaaring gano'n ang mga kadahilanan. So, sinasabi natin, kuminsan ito, sinasabi ko nga, no, na para bang alam nyo po yung natulog kayo na meron kayong hindi natapos, meron kayong bagay na gustong mangyari. Ano po, na tinatawag natin. Para bang katulad sa pangyayari sa Twinville, gano'n na para bang kailan matutuloy ang mga project na ito. Maganon balisa na hindi tayo mapalagay. Sinasabi katulad ng mga nawalan ng trabaho ngayon, naghahanap ng trabaho. Ano po? So, itong mga bagay na to ba? Ay ito ba yung nagiging sanhi kung bakit tayo gising na hindi tayo makatulog kagad na madaling ng tamang tulog na binabanggit natin tuwing gabi? So, kung titingnan natin, meron pong isang another issue. May isa pang issue po, no? Na kung bakit tayo gising sa gabi at hindi tayo makatulog at paikot-ikot tayo sa kama, balisa tayo, no? Meron kasi tayo tinatawag na unresolved issue with God. Ano kaya itong mga unresolved issues na to? Meron po ba kayong alam mga kapatid kung ano yung mga issue ninyo sa Diyos na hindi pa nare-resolve ba? Ayan. Ano po? So, maraming beses, no? So, isang gabi, no? Kung minsan yung konsensya mo nagsasalita sa iyo. Di po ba? Para bang merong gumigising sa iyo na meron bang balisa yung konsensya mo kinakausap pa may sinasabi sa iyo. Lalo-lalo na kapag may nagawa kang mali. Tama po ba? See? Kaya di tayo mapalagay. No? 4 na area po ang ating pong pag-aaralan ngayon. 4 key areas that disturb our spiritual rest. Ano po? No? Sabi ng Panginoon Diyos, come unto me all of you who are heavy laden, and I will give you rest. Malinaw na sinabi sa atin ng Panginoon yun. Nabibigyan niya tayo ng kapahingan. Pero, bakit nga ba may mga gumugulo pa sa ating isipan? Ano ang pangunahing gumugulo sa isipan mo ngayon kapatid? Nandiyan ka ngayon nakikinig at nanonood sa atin. So, i-share mo na ito habang tayo nagsisimula. I-share mo na, mag-invite ka na ng mga kapatid mo, kaibigan mo, no? Para nang sa ganun, malaman nila kung mga tinatawag natin ng mga there are some sleepless night in our life. Why there are some sleepless night in our life? So what's going on? What is the reason? What are the reasons for this? Na po, na natin. So sin, number 1, sin and its unresolved guilt. Alam niyo po ba yung may nagawa kang kasalanan sa umaga? Tapos para bang nakukonsensya ka, no? Para bang hindi ka nakahingi ng tawad o mga bagay na ganito para bang muli kang binader ng konsensya mo, no? Meron kong mga bagay na talagang nagiging dahilan to ba't di ka makatulog eh. Ano po? Nararamdaman niyo po ba yan? Minsan, no po, no?
Siguro na panahon nung araw nung di pa ako, nung di pa Kristiyano, naaramdaman ko yan, naano ko na talaga. Para bang unresolved talaga yung guilt na feeling natin, yung guilty feeling natin na tinatawag. So, we all know, alam natin lahat, sin is the greatest spiritual burden that keep us from peace. Kung naalala niyo pinag-aralan natin ng Miyerkules, di po ba? Ang sabi nga doon, di ba? No? Bibigyan tayo ng kapayapaan ng ating Panginoong Hesus. Kung, tingnan natin. Naalala ko yung preaching ko nung nakaraan linggo. Po, ang tinuro natin doon, God must be the center of our life. Because God will give us more peace. Sabi doon, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa pamamagitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat kapag siya ang nasa gitna ng ating buhay. Ano po? See? Sinasabi doon. Sabi doon. Kaya kung titignan natin, unconfessed and unrepented sin. Isa yan sa mga dahilan kung bakit may gumugulo sa iyo. Kung bakit something bothering your life. No po? No? Lead to guilt and separation from God. So yun yung mga bagay na gano'n. Yung bang, alam niyo po yung, kasi may konsensya ka eh. Kaya po, feeling mo para bang nalayo ka sa Diyos. Sinasabi mo, galit sa akin ng Diyos. Nagalit na naman sa akin ng Diyos. No po? Pero, kung titignan natin, bakit ba nagagalit ang Diyos? Dahil sa kasalanan. Ayan, may nagawa ka ba kasalanan? So, mayroon pong dahilan kaya hindi ka nakakatulog ng gabi. No po, meron kasi tinatawag na sinasabi natin na unrepented sin. Hindi mo pa napagsisisihan yan at patuloy mo pang ginagawa. Ayun po yun. Kaya, sin and its unresolved guilt. Tingnan natin po. In Psalm chapter 32, verse 3 to 5, David speaks about torment of unconfessed sin and the relief of forgiveness. Ano po? Babasahin ko po sa inyo dito sa wikang English. Psalm chapter 32 po, basahin natin. Samahan niyo po magbasa sa Biblia. Dito po. Psalm chapter 32 po, verse 3 to 5. When I kept silence, sabi ni David, my bones wax old through my roaring all the day long. Sabi niya, for day and night, thy hand was heavy upon me. My moisture is turned into the drought of summer. I acknowledge my sin unto you, and mine iniquity have I not, hindi ko tinago. I said, I will confess my transgression unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. So bago po yung verse 5, pansinin niyo po, sa verse 4, ang binanggit po, sinalita ni David. For day and night, thy hand was heavy upon me. Tingnan niyo po, di ba? So, araw at gabi, ang pakiramdam ni David ay mabigat ang kamay ng Diyos sa kanya. Something bothering David. But in verse 5, he said, sabi niya, I acknowledge my sin. So it is very important for everyone today, so each one of us, na i-acknowledge mo yung mga mali mo. Acknowledge yung sin. And sabi niya, no, hindi ko itinatago ito at iko-confess ko ito sa Panginoon Diyos. Sabi niya, at alam ko, patatawarin ako ng Diyos. So the mere fact, if you don't hid your sins, po, hindi mo inililihim to, although God knows, kahit ilihim mo yan. Ano po? Na binabanggit doon. Kaya sabi niya, sa verse yan po, for day and night, your hand was heavy upon me. Then, but your iniquity, sabi sa Isaiah 59 verse 2, naalala nyo yan, verse 1, sinabi doon, ang kamay ng Diyos, hindi maikli upang hindi makaligtas. Ang kanyang tainga, hindi mabigat upang hindi makarinig. Po? At yung verse 2, sabi dito ni Isaiah, but your iniquities have separated you from your God. Dahil sa kasalanan mo, ay nailalayo ka sa Diyos. Tingnan niyo po. Di ba? Nailalayo ka eh. Kaya isang pakiramdam niyan kung bakit hindi ka makatulog sa gabi. Ano po? Dahil nalayo ka sa Diyos. Ano po? Naranasan niyo na ba yun? Ito, marami nagsasabi sa akin. Yung bang takot silang matulog. Dahil baka raw hindi na sila magising pa.
So wala silang kapayapaan. No po, na may nagsabi sa akin ganyan. Sabi niya, see, so that he will not hear. Kaya hindi maririnig ng Diyos sa verse 2 na binanggit doon. Kaya sabi niya ngayon sa 1 John chapter 1 verse 9, ang sabi ng Panginoon Diyos, if we confess our sins. So napakahalaga po mga kapatid, kung kayo po ay may mga kasalanang ginagawa pa. Kaya ka nababother eh. Something bothering you because of this. Ano po? And you don't want na hindi, ayaw mong i-acknowledge ang kasalanan. Ayaw mong tanggapin ang kasalanan mo. Ayaw mong magpakumbaba. Damir pa kalimbawa kung ikaw ay nakagawa ng isang malaking kasalanan sa pagkakahiwalay ng kongregasyon. No? Hindi ka makakatulog talaga niyan. No po, hindi ka talaga mapapalagay. Bakit? Alam mo kasi na malaki ang kasalanang nagawa mo sa Diyos. At ito, ayaw mo magsisi. Why? Because of your pride. Mataas na ang pride mo, ayaw mong tanggapin na ikaw ay mali. Ayaw mong bumaba. Kaya ito nangyayari. No po, we don't want to confess our sin. But, we forgot. Nakakalimutan natin kuminsan na ang Diyos ay tapat at matuwid upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan at tayo ay lilinisin niya sa lahat ng ating mga karumihan. And that is true. Pero dapat marunong tayo magpakumbaba na humihingi ng tawad and we acknowledge our sin just like David, katulad ni David. I-acknowledge mo ang pagkakamali mo. Huwag kang magmamatigas, huwag kang magmamataas sa mga kasalanang nagagawa mo. Alam na ng buong mundo kung ano ibig sabihin ng Romans 6:23. Alam na rin ng mga churches of Christ. Pero bakit patuloy itong ginagawa ng mga kapatid natin? Alam nila ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero bakit patuloy kang gumagawa? Tapos kapag hindi ka makatulog, puyat ka, ano nangyayari? Isisisihin mo ang ibang tao, sisisihin mo ang sarili mo, sisisihin mo ang Diyos. No po. So yun po nagiging dahilan eh. Kaya sa bagay nito, nagiging dahilan kasi ang iyong mga kasalanan. There are sins na hindi mo pa napagsisisihan at hindi pa napagbabago. Kuminsan maayos ang tulog mo, pero darating ang mga alang araw, muli ka na naman magugulo. Hindi ka na naman makakatulog dahil sa konsensya. Pero kung matigas ang konsensya mo, no po, kung patulad ng sinabi sa 1 Timothy chapter 4, no, tumigas na ang kanyang puso, no po, hindi na makokonsensya yan. Ano po, ayan, ang sinasabi. Kaya sabi nga niya, deal with sin by confessing and repenting before God. Hindi lang po basta hingi ng tawad. Hindi lang po basta mag-confess ka, kundi magsisi ka. Ano ibig sabihin ng repent? Baguhin mo na ang buhay mo. Itama mo siya. Diba? Katulad ng tinuro ko na nag-ahain ka ba ng bulok na ubas sa Panginoon Diyos? Huwag ka nang maghain ng bulok na ubas sa Diyos. Ibigay mo na sariwa ang iyong buhay. Ano po? Kaya sabi niya, magsisi tayo. Kaya, accept His forgiveness and let go of guilt. Kapag ikaw, sa iyong sarili, isip, puso, talagang nagsisisi ka, nagbabago ka, mawawala ang guilt mo talaga eh. Kung bakit may guilt feeling ka pa kasi nga po, hanggang sa ngayon, ayaw mo pang baguhin ang buhay mo. Ayaw mo pang umalis sa kasalanan na ginagawa mo pa rin hanggang ngayon. You don't want to allow the grace of God to give you peace. And that is the only way that we can sleep. Ang sarap ng tulog. May kapayapaan. The angel of God is guarding you. Tignan niyo po. But, kung meron kang ginawang mali at hindi mo pinagsis, di ba sabi ng Panginoon, huwag mong hayaan paglubugan ng araw ang mga ginawa mong mali. Magsisi ka na. Magbagong buhay ka. Ano po? Yan, sa bagay na maunawaan natin. Kaya, sabi niya, sa una natin, no, sabi doon, ang unang dahilan natin, balikan ko lang po una, sin
and its unresolved guilt. Yan ang unang susi kung bakit may nagbabother sa ating buhay. Pangalawa, no? What are second na susi kung bakit nagbabother? Ayan. Unhappiness and dissatisfaction. Unconfessed and unrepented sin lead to guilt and separation from God. Alam natin yan. When our hearts are discontented, we struggle to rest spiritually. And that is the mere problem to everyone now. No? Our heart is discontented. Hindi makontento ang ating puso. No, the mere fact, sabi ng Panginoon, be content of everything. But tayo, we don't know how to be content. Di ba? Naituro ko na yan nakaraan, mga panahon ng araw, maraming beses ko na naituro din. Maraming beses na rin sinabi ng Diyos sa Biblia yan. Ano po? When our heart are discontented, ano mangyayari? We struggle to rest spiritually. Pero bakit ba nagiging discontented ang ating puso? Bakit po ba? Ayan. Natin. Seeking satisfaction in worldly things only deepens our discontent. See? Ano po? Sabi niya, do not love the world, sabi ng Panginoon Diyos. Ano po? Ang sinasabi doon, ang kamunduhan, o ibig sabihin mga bagay na nasa mundo. Pero tayong mga tao, gusto natin, kala natin nasasatisfied tayo sa mga worldly things. Ano po? Di ba? So, katulad ng mga politiko natin ngayon, tingnan niyo po, puro sila worldly things na nangyayari, no? Akala nila satisfied na sila. Pero ang katotohanan niyan, hindi sila po nagkakaroon ng kapahingang espiritual. Bakit po? Karamihan ng politiko natin, kinukurakot ang pera ng taong bayan. Bibili ng relo, bibili ng bag, bibili ng kung ano-anong sasakyan, bibili ng ganito. Pero sangka marami naghihirap na Pilipino at pera lang po. Marami pong ganyang politiko ngayon, panahon natin. No? Kung sino-sino yan, hindi natin alam. Marami po kasi yan. Po, at dito po, kuminsan ang Kristiyano, ganun din ang nangyayari. No po, hindi makontento, hindi tayo masatisfy sa mga bagay na mayroon tayo. Di ba? So, nag-a-aspire pa tayo ng mga mas malalaking bagay. Walang masama doon. But the problem, when we aspire for greater things, do not forget God. Always put God in the center of your life. And then, makita mo, you will be satisfied. Although the Lord will bless you physically, materially, and most importantly, spiritually, kung ang Diyos ay nananatili sa iyong buhay at patuloy kang sumusunod at patuloy kang nagbabagong buhay at walang mga kasalanan na hindi mo na pagsisisihan o hindi mo na babago. Yan po ang mahalaga. But if you still have sin, unrepented sin, hindi ka magiging masaya, kapatid. You will never become happy on this world. And you will never learn how to satisfy. No po, how to be content. Yan. See, only depend. Palalim ka lang ng palalim na hindi ka na makukontento. Mga businessman, ganyan. Ano po? See, mas inuuna nila ang pera kaysa sa Panginoon Diyos. Kaya lagi ko sinasabi mga kapatid pag araw ng linggo, unahin ninyo ang Diyos. Kapag gising mo ng umaga, unahin mo ang Diyos. Lahat po yan, dapat laging una ang Panginoon Diyos. Tingnan natin po anong dahilan. No? Paul found contentment through Christ. So, tanong niyo po, natagpuan ni Pablo ang pagiging kontento kay Kristo. And everyone claiming that they have Christ in life. How true? Gaano katotoo na talagang may Kristo ka sa buhay? Yan niyo po. May kaduktong regardless of his circumstances. Ano man ang nangyayari sa buhay mo, dapat nandoon, kontento ka kay Kristo. Tignan niyo, paano ka nga magiging kontento kung hindi ka nag-a-attend ng pagsamba, kung hindi ka marunong tumulong mag-share ng iyong blessing, kung hindi ka marunong magpatawad, kung hindi ka marunong magmahal, paano ka magiging kontento? Tignan niyo po. Paano mo sasabihin si Kristo nasa iyo? Meron kang kasalanan na nagbabother sa iyo, na ayaw mo magsisi.
na ayaw mong tanggapin ang kamalian mo. Di ba? Yan. Kaya sabi niya, Philippians chapter 4, verse 11 and 13. Not that I speak in regard to need, sabi ni Pablo ha, dahil di ako nangangailangan. For I have learned in whatever state I am to be content. Natutunan ko yan. Paano natutunan ni Pablo? Sa lahat ng bagay siya ay naging kontento. Paano? Ayan. I know how to be abased, sabi niya. And I know how to be abound. Alam kong paano magkukulang, kung paano mayroon akong tinatawag, sobra, sabi niya. So everywhere in all things, I have learned. So lahat daw ng mga lahat ng bagay, sa mga nangyayari sa kanyang buhay, natuto si Pablo. Sabi niya, natutunan niya, niyo po, na mabusog at magutom. Tingnan niyo po, both to abound and to suffer need. Kaya binanggit niya sa verse 13, the most memorized verse sa lahat ng mundo. Even sa mga nakita niyo sa pader ng ganito nakatulad yan, I can do all things through Christ. But, how true sa buhay mo yan? Philippians 4:13. Gaano katotoo yan sa buhay mo na kaya mong gawin lahat sa pamamagitan ni Kristo? Bakit may mga gabi na nababader ka? Bakit may mga umaga na nababader ka? Bakit ka nababader? Why? May gumugulo sa isipan mo. Bakit? Tapos sasabihin mo, I can do all things through Christ na nagpapalakas sa'yo. Dahil po yan nga po ay sa kasalanan. Tingnan niyo kapatid. Kaya po, sabi ko nga, punan natin ang ating mga pagkukulang kapatid. Ano po? Lagi kong sinasabi niyo po, lagi kong sinasabi, huwag niyo pong ipagwalang bahala ang pagtulong sa kapatid, sa iglesia, sa buong iglesia. Lalong-lalo na po, ang paglingkod sa Diyos. Huwag niyo pagwawalang bahala yan. Sabi niya, di ba? Seek you first, sabi niya, the kingdom of God. Unahin mo ang kaharian ng Diyos. Napakaganda po niyan na binabanggit doon. Then, in Psalm chapter 37 verse 4, sabi doon ni David, delight yourself also in the Lord. Napakaganda po noon na binabanggit doon. Di ba? And He shall give you the desires of your heart. Then, your heart will learn how to be content. Bakit? Kapag tayo po ay ibinigay mo ang iyong sarili sa Panginoon Diyos. Di ba? Kaya po, sa mga kapatid, panawagan lang po ito ha. Calling all brothers and sisters, the brethren in Church of Christ. Every first day of the week, do not neglect the assembly of God. Unahin nyo ang Panginoon Diyos. See to it that you worship God every first day of the week and every day of your life. There is assembly at first day of the week and there is individual worship from Monday to Saturday. Tandaan niyo po yan. No? At sabi niya, he who loves silver will not be satisfied with silver. Totoo po yun. He who loves money will not be able to satisfy money. No, hindi ka masasatisfy talaga sa pera. The more money you have, the more na magiging sakim ka eh. Ano po? Kaya sinabi doon ng Biblia sa atin, money is the root of all evil. Kasi lalo ka nagiging gahaman eh. Pero kung marunong ka na ang Diyos nasa gitna ng buhay mo, ang pera ay lalo kang matututo kung paano ito ihawakan at i-share. Tandaan, we are only a steward of God. Pinamahalaan ka lang ng Diyos sa lahat ng salapi na mayroon ka. So what are you going to do na yun sa pera mo? Itulong mo sa mga nangangailangan. Lalo-lalo na sa pangangailangan ng iglesia. Tandaan niyo po, tayong mga nabubuhay ngayon, may mga batang darating pa. There is another future generation of the church. May mga batang latanda. So, ang isipin po natin mga kapatid, yung mga susunod sa atin. Mga leaders, those preachers and leaders who are watching right now. Po, think those who are next generation. Isipin nyo sila. Kaya dapat ibuhos na natin ang lahat ng bagay sa para maiiwan sa kanila. Because, bakit?
tatanda tayo at tayo ay lilipas din. Ano po? Ng bagay na ganoon. Kaya pagsikapan natin na yung mga next generation natin maganda. Maging maayos sila. Katulad ng ginagawa natin sa Twinville, mga kapatid. Di ba? So, inaayos natin ng kapilya for life na po yun. So, huwag nyo pong i-withhold ang pagtulong financially. Kung may kakayahan kayo, kung may sobra kayo, lagi kong panawagan sa inyo, encourage you to help the next generation. No po? Kasi po, permanent place will be able to be held by another future preacher, future minister. Sila ang mga susunod sa atin. Aalagaan po nila yung mga building na yan, yung mga kapilya na yan, hanggang sa dumating ang ating Panginoon Diyos. Kaya, pag gano'n nyo po, no? Nor he who loves abundance will increase. Kaya po, kung tinan niyo po, this also is vanity. Yan ang sabi ni Solomon, o mga ngaral kung tawagin sa Biblia, all under the sun is vanity. Walang kabuluhan yan kung wala ang Diyos sa buhay at kung may kasalanan ka na hindi mo binabago pa ngayon. Kaya anong pangyayari ngayon? Hindi ka makatulog. Nagkakaroon ka ng there's something bothering your life. May gumugulo sa iyo ngayon. Di po ba? Iba kasi yung may gumugulo sa iyo na paano mo palalabuin ang iba yun. Di ba? Iba yun eh. Kaya may gumugulo sa iyo kasi gusto mo mapanatag ang iglesia, gusto mo paano ito paunlarin, patatagin ang iglesia. Yung iba yun. Ibang pagkaguluhan yun. No? Kasi yung mga ganong bagay, ibinibilin sa Diyos. Lord, ikaw nang bahala dito. Tulungan mo kami na palaguin ang iglesia, patatagin ang iglesia. Tulungan mo kami, provide mo sa amin ng pinansyal upang makumpleto namin ang kapilya. Maayos namin ito. Ibang gulo yun na tinatawag. Pero para sa akin, hindi yung gulo. No? Para sa akin, wisdom yun. Okay? No? In Matthew 6:33, sabi ko na sa inyo kanina, seek you first the kingdom of God, sabi ni Aiden at saka ni Danieli. Ano po? Ayan. See? Bakit? Bakit mo uunahin ang kaharian ng Diyos? Bakit po? Tignan niyo po. Bakit? Kasi nga, gusto mong pagpalain ka ni God. No po? You're asking, Lord, bless me. No? If you are asking the Lord, bless me, then you must always put God first. No? Put the kingdom of God. Ano ba yung kaharian ng Diyos? The church today. Kingdom of God is the church. Unahin mo ang iglesia. And who are the iglesia? Tayong mga tao. At ikaw din yun. Unahin mo ang sarili mo na ibigay sa Diyos. Kaysa ang sarili mo, ibigay mo sa mundo. Ano po? Yan. Ganda ng sinabi natin. Kaya sabi niya, pursue satisfaction in God rather than temporary worldly things. Ano po? Bakit po sinabi natin ito ngayon? Kasi nga po, guguluhin ka lang ng mga yan. Walang ibibigay sa iyong kapayapaan ang mundo. Lalo ka lang magiging sakim kapag hindi ka marunong maglingkod, humingi ng tawad, magbagong buhay. No po, tandaan mo, lahat ng hawak mo ngayon, wala kang madadala sa kabilang buhay. Ang pinakamahalagang ito, pagsikapan mo, pagsikapan natin, ang ating kaluluwa ay madala natin sa paraiso. No po? Yan. Yan pa dapat pagsikapan natin. Kaya, learn to trust in God's provision and find joy in His presence. Ganda na po. No? Trusting God is obeying God. Ayan. Okay? But those who decide to be rich, walang masama. No? Fall into temptation. Yun po ang naging delikado. No? Gusto mong yumaman pero babagsak ka sa panunukso. Hindi pa kasalanan po ang tukso. Nagiging kasalanan ng tukso kapag nag-give in ka. Tandaan nyo po yun. No? Kapag bumili ka sa temptation, manganganak ito ng kasalanan. Kasi po magkukonsid na sa iyan eh. At manganganak ka ng kasalanan. Yan. See? Pero, if you want to be rich, learn how to trust and obey God. Ano po? Learn to be righteous in the eyes of God. Matuto kang magbigay ng sariwang ubas
sa Diyos. Matuto kang ilagay ang Diyos sa gitna ng iyong buhay. Then, sabi niyo po, kasi pag hindi, babagsak ka sa tukso, at sabi niya, and a snare, and into many foolish and harmful lusts, which drawn men into destruction and perdition. Tignan niyo po, lalo kang lalapit lang doon sa kaguluhan ng buhay. Ayan. Pangatlo, na susi. 4 lang po yan, ha. Sabi niya, anxiety and life problem. Ano ba yung anxiety? Anxiety is worriness, loneliness, kalungkutan, ano po? Pero life problem, what are the number one problem of our life? Sa mundo, alam natin pera. Pero sa kaluluwa mo, alam mo ba kung ano number one problema mo sa kaluluwa? Alam natin, kasalanan. Pero ikaw, sa sarili mo ngayon, isipin mo, sa mga nanonood ngayon, nandiyan kayo, naka-live tayo, ano kaya yun, problema mo sa buhay? Just be honest to yourself. Just be honest to yourself. Sabi nga ni Pablo, di ba? Sabi niya, test yourself if you are still on the faith. Subukin mo ang iyong sarili mo kung ikaw ay nasa pananampalataya ka. Pero ang ibig sabihin niyan, dapat you are honest to yourself with humility. You must know what is your problem in your life. If you know that, then, tingnan natin, worry over problem. Both real and imagined steal our peace. Nanakawin yan ang kapayapaan mo kapag nag-worry ka. Di ba? Di ba? So, kapag may dumating na buhay na ganito, kunyari, nagkaroon ka na, nag-worry ka agad tayo eh. Tingnan niyo po, ano nauuna sa atin? Kung may, kunyari, may anak ka ng kasakit, dinakbo sa emergency, anong agad nag-worry sa iyo? Di ba? Baka siya mamatay, ganito, ganyan. Naisip mo na ba agad ang Diyos? See? So, yun ang nagiging karaniwan na nangyayari. Actually, kapag may ganong pangyayari, tawag ka agad kay God. Yun dapat ang unahin natin eh. No? Yung dapat yung mga bagay na ganon ang unahin natin. Lord, tulungan mo kaagad kami sa ganitong problema. Ganon kaagad dapat tayo. Every time, no? Every circumstances that arise, no? Dumating sa buhay natin yan. Kapag tayo may emergency, do not forget God first. Tandaan niyo po yan. If you allow, nabulala ko. If you put God first, no po, if you put God first sa buhay mo, tarang mga emergency, ay magiging maayos kagad dyan. Tandaan niyo po. Bakit? Anong promise ni God? I will never leave you, nor forsake you. Di ba? Ano pa sabi? Whatever you ask in my name, sabi ni Kristo, it shall be given unto you. Di ba? Ano naman sabi pa ng, di ba, sabi ng Diyos? Cast all your care upon Him, for He cares for you. Di ba? So yan po maganda. Kaya sabi niya, kina natin. Kaya alam natin yan. Jesus teaches us to cast our cares on Him. Ayun. See? Yan sabi ko, di ba? Kaya po, kung titignan natin mga kapatid, hindi tayo matuto na ibigay kagad sa Diyos ang ating problema eh. Nag-worry kagad tayo eh. Matthew 6:25. Malinaw na sinabi sa mga tuwid. Sabi niya, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, sabi ni God. Pero, sino nga ba hindi mag-aalala sa buhay? Ayan, na po. No? What you will eat, kung anong kakainin mo, kung anong iinumin mo. Teka, kung anong iinumin mo. Inom muna po ang tubig, natutuyo labi ko. Yung lalamunan ko. Ayan, pero hindi ako nag-worry dahil may tubig ka agad ako. Smile muna tayo dyan mga kapatid. Ayan. What you will eat, what you will drink, nor about your body. Uy! Ano po? Marami nag-worry sa body natin, ano po? Ayan. Uy, tumataba na ako. Masyado na ako nangangayayat. Ano po? Yun kagad mga ganung bagay. So, ano yung damit ko susuot? Ganito mga bagay. Pero, naisip mo na ba? Tumataba ba ako sa spiritual? O baka nangangayayat ako spiritual? Ganun niyo po. Naisip mo na ba yon? Maganda ba ang suot ko, ang kaluluwa ko sa Panginoon Diyos? So, yun nga dapat ganun eh. Ano po? Nag-worry ka agad sa mga gatong bagay.
No po? Kaya sabi ng Panginoon, sinabi ng Panginoon sa mga nakikinig sa kanya doon sa Beatitude, sa may bundok. Sabi niya, hindi ba mas mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain? At ang katawan sa damit? Ano pong sinasabi ng Panginoon Diyos? Yung buhay mo spiritual. No po? At yung katawan mo. No? Your body is the temple of the Holy Spirit. That's why we must keep it na malinis. Ano po? See? Yan yung minsan kasi nag-worry sa pagkain. Ano ba yung almusal natin? Ano yung tanghalian natin? Katatapos naman ng tanghalian, ay sana dito tayo kumain sana. Yung mga ganong bagay ba kagad? Tinan niyo po. Yan, mga ganong bagay. So, kaya sabi ko, bilanggit ko na ito po kanina, casting all your care upon Him. Don't forget, brother and sister, the Lord cares for you. So, kung may kasalanan ka, magsisi ka, magbagong buhay ka, He cares for you. He loves you so much. No po? Mahal na mahal ka ng Diyos. Do you remember the prodigal son? Do you remember those who repented and were baptized? Kaya po, kung may nakikinig naman kami dyan, hindi pa inabautismuhan, magsisi na po kayo. No po? Tanggapin ninyo na may pagpakuumbaba ang salita ng Diyos at maghugas kayo ng kasalanan. Kung ikaw naman ay nabautismo na at nasa iglesia ka ng Panginoon, tanggapin mo ang Diyos lagi. Tanggapin mo ang kanyang salita. No po? Huwag mo isipin na nasasaktan ka sa salita ng Diyos. Kaya tayo nasasaktan kasi mahal nga tayo ni God. No po? No? In Philippians chapter 4 verse 6, muli tayong binilinan ng Diyos. The Lord remind us, the Lord na binili, ano ba binilinan sa English? No, binilinan tayo, sabi doon. Be anxious for nothing. Huwag ka na mag-alala sa mga bagay-bagay na ito. Be anxious for nothing. Magdasal ka lang. Magdasal ka lang. Na po, na may pagpapasalamat. Ay ibigay mo ang mga kahilingan mo sa Panginoon Diyos. No? Sabi niya, at hindi kanya pababayaan. Kaya kapatid, huwag ninyong pabayaan ang paglilingkod ninyo sa Diyos. Maglingkod kayo ng taos sa puso na may pagmamahal, pagsunod, may pagpapakumbaba. Nang sa ganun, lahat ng hilingin mo sa Diyos ay bibigay niya sa iyo ng ayon sa kanyang kalooban. At ang kalooban ng Diyos, kailanman magkakaroon ka ng kapayapaan at hindi ka mababagabag. There will be no more na magbabader pa sa buhay mo. Wala nang gugulo pa sa iyong kaisipan. Why? Because you are at peace with Jesus Christ our Lord. Ayan, no po, na binabanggit natin. Kaya po, replace worry with trust in God and obedience. No po, God's care and provision. Practice prayer as a way to hand over burden to God and receive His peace. Nga po sinasabi ko po. We are in the world but we are not of the world. Tandaan niyo po yun. Lagay mo sa isip mo yan, hindi ka taga rito. No po? At kapag sinabi mo yan, dahil alam mo, kasama mo lagi ang Panginoon Diyos. Kapag inilagay mo ang iyong sarili sa mundo, puro kabulukan lang ang mangyayari sa buhay mo. Puro kaguluhan lang ang mangyayari sa buhay mo. Tingnan niyo po. Take note yung mga rider doon sa Marilake na nagiging viral ngayon. Superman, ganito ganyan, gugulo magpatakbo. Pero tingnan niyo po, sayang ang buhay. Anong ibig ko sabihin nito? Bakit ko nasabi dito? Huwag mo sayangin ang buhay mo, kapatid. Huwag ka na mag-superman sa mundong ito. No po, be a superman in Christ. No po, maging tagapaglingkod ka ng Panginoon Diyos. Maging tagapagtanggol ka ng Panginoon Diyos. Yun po ang ibig sabihin doon. No po, mga kapatid. Kaya, sa buhay natin, leave every care to Jesus Christ. Kaya nyo po? Can we? Yes, we can do that. Not yet, but let us leave every care to Jesus. Lord, this is my problem. I know you're going to solve it for me. And totoo po yun. Mga kapatid, katulad ng aming pong hinaharap ngayon sa Twinville, I know the Lord will solve it for us. Ano po? Kaya po mga kapatid, salamat sa mga prayer na tungkol dyan. Yan. The Lord, can He help us? Yes, of course. Absolutely. 101%. The Lord can help us. No? Nang pang-apat po, natapos tayo. Lack
of trust in God's power, kaya hindi ka makatulog sa gabi. Kaya naguguluhan ka eh. Something bother you. Ano po? May mga gumugulo sa iyo because lack of trust in God's power. Ay, teka, hindi po ako nagkulang ng tiwala kay God. Nagtitiwala ako. Tingnan natin ha, mga kapatid. When we fail to trust in God's plan and sovereignty, we feel restless and uncertain. Tingnan niyo po. Ano ba ibig sabihin ng trust? Tiwala. Ano ba ibig sabihin ng tiwala? Pagsunod. Ano po ba ibig sabihin ng pagsunod? Pagbibigay ng buhay sa Diyos. Ano pong ibig sabihin ng pagbibigay ng buhay sa Diyos? Paglagay ng Diyos sa center ng buhay mo. Ano pong ibig sabihin nun? Pag-offer ng buhay mo sa Diyos. Ng matuwid, ng sariwa, lagi. Tignan nyo? Yan. Okay? Kaya, titignan natin mga kapatid. Remember Peter walking on the water? Oh yes, I remember it. I remember how Peter walked in the water. What happened? Alam ko na rin yan, what happened? Si Pedro ay lumubog. Bakit ba lumubog si Pedro? Kasi nga po, naguluhan siya, natakot siya. Alam natin lahat, ano po? Diba? We happened when he took his eyes off Jesus. Yan po. Naalala niyo po, ang turo ni Brother Shem Samyon, no? Focus on Jesus. Tinuro ko din po sa inyo yan, no? Ilagay mo ang puso mo sa Panginoon Diyos. So, kapag nawala ang paningin mo sa Diyos, see, ano mangyayari? Tignan niyo po, fail ka na sa tiwala sa Kanya. Huwag mong alisin sa iyong paningin si Kristo. Focus all your eyes on Jesus, the author of our salvation. Ano po? Na binabanggit. Na yan, trust in the Lord. Uy, may kaduktong. With all your heart. May kaduktong pa din po. And lean not on your own understanding. Sometimes, we trust God. But we lean on our own understanding. Sarili mo pa rin ang inuuna mo. Ba't mali po yun? When you trust God, huwag mo nang unahin ang iyong sarili. Unahin mo ang Diyos. No? Sinabi nga niya, buong puso eh. What does it mean buong puso? Buong buhay mo. Yan ang sinasabi. Huwag ka nang puro sarili mong pangunawa. No. Only the understanding of God will give you peace. Yan. Po? Romans 8:28, and we know all things work together for good. Pantin niyo mabuti. Lahat magiging maayos. Para kanino? Sa mga nagmamahal sa Diyos. Ayan. Ulitin natin. At sa mga tinawag ayon sa kanyang purpose. Now, who are called according to His purpose? Tayo pong mga Kristiyano yun. Those who belong to the Church of Christ. No po? Are called according to His purpose. And what are your purpose? Ano ang purpose mo? To love. Diba? By this, all men will know that you are my disciple if you love one another. And loving one another is trusting the Lord with all your heart and not leaning on your own understanding. And loving the Lord is giving your life and heart to God. Ano po? Ano po? Ibig sabihin, obeying the Lord no matter what circumstances sa buhay mo, patuloy kang sumusunod sa Diyos. Isaiah 26:3, you will keep him in perfect peace. Uy, ganda. Makatulog ka na mahimbing. Di ba? Tignan niyo po, bakit? No, andyan ang perfect na kapayapaan whose mind is stayed on you kapag ang isip mo ay laging nananatili sa Diyos. See? Because He trusts in you. Ayan. I will both lie down on peace. Makakatulog na ako ng payapa. No po? For you alone, O Lord, make me dwell in safety. Sa Panginoon lang, may tulog tayo na mahimbing. At walang gugulo sa iyo. No one will bother you anymore if you are with the Lord. Tandaan niyo po yan. No po? Kaya kung may kasalanan kayo mga kapatid, na hindi pa nababago, baguhin mo na yan. Yan ang gugulo sa iyo at magbibigay sa iyo ng guilty feelings. Ano po? Surrender control to God.
Don't control yourself. Allow God to control you. Acknowledging that He is working for your good. Tignan niyo po. Diba? I am the potter, sabi ng Diyos, and you are the clay. And we are the clay. Allow God to mold us in accordance to His will. Ano po? And the Lord is molding us, the Lord molding us to be like Christ. Ano po? And to be like Christ is doing His work. And what is work? Ayan, alam natin lahat yan sa iglesia ng mga kapatid. Ano po? Rest in His promises and trust His perfect timing. Doon ka lang kay God. Hayaan mo lang. Huwag kang mag-aalala. Kung ikaw ang naghahanap ng trabaho, maghanap ka lang ng maghanap. Darating ang tamang oras. Ano po? Kung ikaw naman kapatid, naghahanap ka na magiging asawa din. Ay, marami mga binata at dalaga nakikinig. Yung mga gusto mag-asawa. Sige lang. Ano po? No, magdasal ka lang at darating sa iyo yan. Bibigay ng Diyos yan. No? Na binabanggit doon. Hindi ko naman sinasabi na mag-date ka na, mag-date ng mga babae o ng lalaki Di yun Hindi po ganun yun. Ano po? Confidence in an unfaithful man in time of trouble is like a bad tooth. Wala kang confidence kapag ikaw ay unfaithful talaga. Kapag ikaw ay unfaithful sa Diyos, yan sinabi diyan, na put out of joint. Para kang paa daw na walang joint, hindi nakakabit. No? Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. Let us hope in God. No, umasa lang tayo sa Panginoon Diyos. Jeremiah 17:7. And in Proverbs 28:26, he who trusts his own heart is a fool. Kaya sabi niya, do not lean on your own understanding. At kung sino magtitiwala sa kanyang sariling puso, isa lang siyang hangal. But whoever walks wisely will be delivered. Po, dapat po lumakad tayo sa nilakaran ng ating Panginoong Yesus. Yan dapat doon. Okay? Kaya po, sa gabing ito mga kapatid, we all desire peace. Lahat tayo. But it can only come when we address what is keeping us spiritually awake. Let us continue to obey the Word of God. Let us continue to serve our God. In Psalms 127:2, remind us that God give His beloved sleep. Ang sarap po. Diba? Kaya doon, 127 verse 2 ng Psalm. Ano po, na binabanggit niya po. See? For it is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for He gives His beloved sleep. Binibigyan niya ng mahimbing na tulog ang kanyang mga minamahal. Ayan. Kaya sabi niya, ang tunay na kapayapaan ay nanggagaling sa pag-surrender ng iyong mga kasalanan. Lord, forgive me. When you ask forgiveness, repent. Repent toward God and leave the sins there. Huwag ka nang lilingon pa, huwag ka nang babalik pa. Naalala niyo tinuro ko? Lumingon pa? Sino yon? Ang lumingon na naging asin. Yan. Ano po? Kaya, nagkakaroon ka ng discontentment, anxieties, nagkakaroon ka ng doubt sa Kanya. Kaya po sa gabing ito, come to Jesus, the Prince of Peace, mga kapatid. Surrender your burdens to Him and experience the rest He promises. I'm inviting you, mga kapatid, sa Twinville at sa Friendship Road. Punta po kayo and you will find true happiness. Sa mga kaibigan ninyo na hindi pa Kristiyano, invite them to have a true happiness only through Jesus Christ. By obeying Jesus, by hearing the Word of God, by believing the Word of God, by believing in God, na po, and by, tingnan natin, pagsisisi sa kasalanan, pagtanggap kay Kristo, at paghugas ng kanyang kasalanan, at manatiling tapat hanggang sa kamatayan.
Ano po? At diyan, ang pangako ng Panginoon Diyos ay makikita natin. If you allow the Lord to guide our step so that we may rest in peace, spiritually, knowing He is in control. Kaya sa gabi ito mga kapatid, ang taong nakaupo, malayo ang tingin. Naalala ko tuloy yung tanong, malayo ang tingin. Diba? Wala naman tinatanaw. See? Kung malayo ang tingin mo, tumingin ka sa lapaap. Nandun ang Diyos. May tatanawin ka. Pero kung tumitingin ka lang sa malayo at magulo ang isip, something happen. Something bothering you. Observe. Sabi ito, test yourself. Subukin mo ang sarili mo. Magandang gabi po sa inyong lahat.